Sinasabi ng mga tao na mabagsik at walang puso si Ginoong Ho. Pero hindi ko naman nakikita yon. Oh, ano ang nakikita mo? Medyo obsessive. At may sakit sa pag-iisip. Anong ginagawa mo? Naalala ko, nakapagpakasal na tayo. Wala nang kailangang paalam. Samahan si Batang Su para kunin ang mga gamit niya. Ihulog mo ako. Suye, bakit ikaw lang ang pwede lumipat sa angkan ng Ho? Di ka naman kaming magkasama ng asawa ko. May problema ba? Si Ginoong Ho ay akin. Ah, sige. Tanungin ko mamaya ang asawa ko. Kung gusto niyang magdiborsyo at magpakasal sa'yo. Sa huli, akin pa rin si Ginoong Ho. Maghintay ka. Ito lang ang dala mo. May mas mahalaga pa ba sa mundo kaysa sa mga magulang ko? Wala na, di ba? Mabuti. Hubarin mo na. Ano ang gagawin mo? Ano ba yan? Tatlong buwan na lang ang natitira sa'yo. Ayokong maging balo. Bilisan mo, hubarin mo na at pasok ka. Paano niya nalaman yon? Ako at si Lolo lang ang may alam. Kahit si Assistant Chang, hindi alam. Ginoong Ho, hinihintay mo bang hubarin kita? Nasisiyahan ka ba, mahal? Pasado naman. Ginoong Huo, dinala ko po ang... Pesensya na po. Pesensya na po. Tumayo ka dyan at maghintay. Kakailanganin pa kita mamaya. Opo. Lola. Kasana sina Suyui at Huyan Chen. Dapat sa akin si Ginoong Ho. Tama na yan. Tingnan mo ang itsura mo ngayon. Kapag may problema, gamitin mo ang utak mo. Tapos na ang lahat. Ano pa bang magagawa ko, Lola? Anong kinalaman noon? Bukas ay may salusalo ang angkan ng Lu. Yan ang perpektong pagkakataon. Sige na. Salamat sa pagod. Hindi ko inaasahan ganito kagaling ang panggagamot mo. Masarap naman ang tanawin kay Ginoong Ho, kaya hindi nakakapagod. Grabe ka talagang babae. Walang hiya. Baka nahihiya ka lang. Gino. Pagkatapos ng acupuncture, huwag kang gagawa ng mabibigat na galaw. Baka manghina ka. Sakin na lang ang kwartong ito. Ikaw na ang maghanap ng matutulugan. Sino ba talaga siya?
nandito na si Weyu. Ate, mali ako noong nakaraan. Ara, inuman natin to bilang paghingi ko ng tawad. May kakaiba sa alak na to. Ginoong Lu, sa kwarto 303. May naghihintay na napakagandang dalaga para sa'yo. Sana'y mag-enjoy ka. Suyue, ipapatali kita kay Ginoong Lu, hanggang sa maging totoo ang lahat. Tingnan natin kung paano mo pa ako makakalaban kay Huyan Chen. Maganda, ako ba ang hinihintay mo? Bago tayo magsimula, sabihin mo muna kung sino ka. Ako si Lu Ziyang ng angkan ng Lu. Hindi ba't ako ang hinihintay mo? Ah, ikaw pala si Ginoong Lu. Umalis ka na ng kusa at baka pagbigyan pa kita. Nandito na rin lang naman ako. CJ, sasamahan kita sa laro mo. Pasensya na, Ginoong Lu. Medyo mabigat ang kamay ko. Ayos lang. Hoy, tol. Tuloy lang tayo. Hoy, ang lakas ng loob mong saktan ako. Ngayon, kung di kita gagantihan, hindi na ako Lu. Handang-handa ako sa'yo. Gusto mo pa? Hindi na. Ayoko na. Demonyo ka. Ginoong Huo, pakitingnan po. Ito ang CCTV sa pangunahing pasukan. Ito naman sa hallway. Bawat bisita na tumutuloy dito. Tigil. Suyu. Kakapirma lang sa kasal, sa ilalim mismo ng aking mga mata, nang bababae ka na. Ang galing mo. Ibigay mo sa akin ang iyong card. Ginoong Hu, ikaw ba ang sumaklolo sa akin? Grabe naman ito. Malamang nahihiya na siyang lumabas ng bahay. Ano? Huwag kang titingin sa ibang lalaki. Kung hindi sa iba, sa'yo ba titingin? Susunod. Dahil sa naitulong mo ngayon, ito ay para sa'yo. May isang tableta sa loob. Kapag sumumpong ang lason, at wala ako sa tabi mo, inumin mo ito para pansamantalang mapigilan. Kaya ang pagtusok ng karayom ay pansamantala lang. Hindi ko naman sinabi yon. Matandang babae, may masama, ang angkan ng Lu. Bigla ang inatake ang lahat ng negosyo ng angkan natin. Malaking pinsala ang dinulot. Ngayon, ang mga shareholder na kumpanya, nagkakagulo na. Ano ang nangyari? Sinasabi nilang ang binibini natin ang dahilan ng pinsala sa panganay ng angkan ng Lu. Naparaleze ang paa at kamay, kaya't ginantihan tila. Maliban kung gumaling ang binata ng Lu, wawasakin nila. Wawasakin nila ang angkan natin. Nakita na kaya ang nangyari sa party? Yung text. Galing sa phone ko. Hala, kung malaman ni Lola. Siguradong parurusahan niya ako ng todo. Lola, si Suye ang may gawa nito. Sinira niya si Jilu para masira ang angkan ng Su. Ayaw niyang umunlad ang pamilya natin. Baliw na babae. Talagang malas sa angkan ng Su. Lola, haan niyo na lang siyang magpagaling kay Jilu. Siya ang may kasalanan, siya rin ang mag-ayos. Paano kung hindi niya kayang pagalingin? Ipakasal niyo na lang siya kay Jilu para magbayat, baka sakaling mapahupa ang galit ng angkan ng Lu. Tawagin niyo si Suyu pabalik dito. Opo.
Akakuha ko lang ng balita. Malamang may kinalaman si Lola Su. Naiintindihan ko. Nanay, tatay, hindi ko hahayaang hindi kayo makatulog ng mahimbing. Suyue, sinira mo si Jilu. Na-offend mo ang angkan ng Lu. Sabi nila, pag napagaling mo siya, palalampasin nila ang kasalanan mo. Paano kung hindi ko makurapas? Mananatili ka sa angkan ng Lu, mag-aalaga kay Jilu habang buhay. Payag ako, pero may kondisyon. Ano? Gusto kong maging pinuno ng angkan ng Su. Ikaw? Kailangan ko ang posisyon ng pinuno para mas lalong imbestigahan ang pagkamatay ni nanay at tatay. Ikaw na isang babae lang, nangangarap ka pang maging pinuno ng angkan ng Su. Matandang babae, paano namatay ang aking mga magulang? Dapat alam mo sa sarili mo, ito ay utang ng angkan ng Su sa akin. Panahon na para magbayad. Baka alam ng babaeng to ang ilang bagay. Kung ayaw ni Yan, Su, sige. Narinig kong sa matinding pag-atake ng angkan ng Lu, ang angkan ng Su ay halos hindi na makaya. Ako ang gusto ng angkan ng Lu o ang buong angkan ng Su. Alam niyo yan. Sandali. Pumapayag ako. Ang pagkamatay ng mga magulang ko, may kinalaman ka nga. Mabuti. Kontrata tayo. Pagalingin ko si Ginoong Lu, ako ang leader. Sage. Sigurado ka bang magagawa mong pagalingin si Ziyang? Ang sagot sa tanong na yan ay lalabas pagkatapos ng paggamot. Sana nga'y magawa mong pagalingin ang anak ko. Lumabas kayo at bantayan ang mga pinto at bintana. Walang dapat makalabas. Opo, Tara. Papaalisin kita. Wawasakin ko ang buong angkan nyo. Kaya kitang sirain at kaya kitang iligtas. Pero ang pinakagusto ko ay ang gawin kang mas masahol pa sa pagkamatay. Aray. Sorry na. Bitawan mo ko. Ngayon, ano ang sasabihin mo mamaya? Naiintindihan mo, Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. sa panahon ngayon, bihira na ang kagaya mong may utak. Anak, anong ginawa mo sa anak ko? Ikaw, hulihin siya. Tumabi ka. Ayoko sa mga asong humaharang sa daan. Sino ba talaga siya? Boss Lu, gumaling na ang katawan ng binata. Walang gamot na ginamit. Parang himala sa medisina. Pumunta ka tingnan ang mga bodyguard. Sage. Boss Lu, pansamantala lang silang nawalan ng kakayahang gumalaw. Bilisan mo, alisin ang mga sanksyon sa negosyo ng angkan ng Su. Ang taong may ganong kasanayan, huwag na huwag nating kalabanin. Tito Lu, anong nangyari? Pwede ka nang umalis. Ginamot niya si Ginoong Lu. Ako'y isang taong palaging tumutupad sa salita. Hindi ko napipigilan ang mga Su. Naisahan mo na naman ako. Ako naman ang pinakamahusay na anak na babae ng angkan ng Su. Junior sister, nalaman na namin ang komposisyon ng lason na ipinadala mo. Kahawig ng sa aming laboratorio, pero iba. Mabilis kang hinahanap ng angkan ng huo. Sinabing sobrang kailangan. Ako'y nasaan man sa mundong ito. Senior sister, Junior sister, hindi pa rin ako mapalagay. Nasaan na ang iyong misyon sa mundong lupa? malapit na. Halos 11 buwan na lang. Pwede na akong makipaghiwalay. Tapusin ang mga bagay sa mundo. Ang hiwalayan, ganoon lang kasimple. Ano ba iyon? Ang gusto ng guro ay maranasan mo ang mga damdamin at pagnanasa ng mundo. Boba ka. Ano ang dapat kong gawin? Matalino ka naman, unawain mo na lang. Kung tungkol sa pag-ibig at pagnanasa, dapat muna siyang magkaroon ng damdamin sa akin bago ko siya iwan. Iwanan ko siya pagkatapos. Ayon sa ate, para makuha ang puso ng isang lalaki, kailangan muna makuha ang kanyang sikmura. Sige, Huyan Chen lang naman to. Kayang-kaya ko to. Magandang araw, hinahanap ko si Ginoong Huyan Chen.
May appointment ba kayo? Kailangan pa ba ng appointment para makita ang asawa mo? Gusto mong magmay-ari ng kumpanya? Hindi mo alam na walang asawa ang presidente. Lumabas ka, umalis ka na. Kung hindi ka alis ngayon, papatayin kita. Sino ang sinasabihan mong umalis? President. Pasensya na po, Presidente. Nagkamali ako. Pumunta ka sa EC para kunin ang huling sahod mo. Ang sarap pala ng buhay niya dito. Hindi ko lang alam kung sino sa kanila ni Kuya ang mas magaling. Sana dito ka lang para maghatid ng pagkain. Siyempre. Kumusta? Pangkaraniwan lang. Tikman mo kumusta ang lasa. Kumusta? Nagulat ka, di ba? Hindi ka pa nakakakain ng masarap na ganito. Pangkaraniwan pa rin. Paano nangyari yon? Tikman mo naman ang sabaw. Akala ko ba madali lang siyang patibugin pero hindi pala. Nagpapasalamat na ako sa pagpapagaling mo sa akin. Hindi mo kailangang gawin ang mga to para lang magustuhan ka ng sinuman. Hindi mo kailangang magpakitang gilas para sa kahit sino. Lola, talaga bang swerte lang si Suyu? Siyempre naman. Walang makakatalo sa aking apo. Pero Lola, paano na yung kontrata ng paglipat ng pagiging puno ng pamilya? Talaga bang ibibigay na lang natin sa babaeng yun ang posisyon? Hanggat buhay pa ako pa rin ang may huling salita sa pamilyang ito. Lola. Ano ba itong gamot? Mas epektibo pa sa mamahaling painkiller ko. Milyon-milyon ang ginastos ko, pero ito mas mabisa. Bumababa na rin ang mga sintomas ng pagkalason. Siyasatin mo ang bote ng gamot na to. Ginoong Huo, espesyal na bote ito na manggagamot na maraming mukha. Nahanap mo na siya? Galing pala sa manggagamot na maraming mukha ang gamot ni Suyu. Baka may koneksyon siya sa manggagamot na maraming mukha. Ah, may ideya na ako. Ano ba ang espesyal sa sementeryong ito? Bakit kailangan itong itago? Lalong nakakaintriga. Mukhang mas komplikado ang angka ng Ho kaysa sa inakala ko. Sa oras na ito saan siya pupunta? Dito na nga siguro. Bakit siya palihim na pumunta rito? Ang kuripot talaga nitong matandang babae ng Su.
May mali. Bakit wala? Bakit wala ang mundo ni nanay at tatay? Tatay. Nasaan na ba kayo? Su, matandang babae. Tatay, nanay. Ipaghihiganti ko kayo, sigurado ako dyan. Ang lungkot naman ng kalagayan ng binibining may bahay. Umalis na tayo. Alamin natin kung ano ang nangyari. Opo, Suyu, anong lihim ang itinatago mo? Saan ka galing? Sasabihin ko bang nag-iisa lang ako, maniniwala ka ba? Mas mabuti pang ikaw na mismo ang magsabi kung hindi. Ano ang gagawin mo? Kapag nalaman ko ang lihim mo, magiging komplikado ang lahat. Gusto kong malaman kung gaano ito kakakomplikado. Kung gusto mong subukan, pwede nating gawin ngayong gabi. Ganyan ba talaga ang pagdududa ni Ginoong Hu sa kanyang kapalitas? Wala bang tiwala sa akin? Mag-asawa tayo, bakit kailangan pang mag-away? Nga, good night na, Ginoong Hu. Hindi ka pa nga nakakapasok, ang dami mo nang pinapagawa. Probinsyana ka talaga, walang alam sa mundo, at mahilig sa luho. Hindi ba mahilig din magyabang si ate? Ikaw, O baka naman hindi ikaw ang nagpadala ng mensaheng ito? Suye, gusto kong makita. Hanggang kailan ka pa magiging mayabang? Lahat ng meron ka ngayon, dapat sa akin yan. Hindi ako nang aagaw, pero nakukuha ko ang lahat. Ikaw naman, ate, kahit anong gawin mo, wala kang makukuha. Hindi nalaman ni Ginoong Hu. Peke ang appointment mo, at malalaman yan ng director. Pagdating ng panahon, titingnan ko kung ano ang gagawin mo. Hintayin natin. Suye, gusto kong makita. Hanggang kailan ka pa magiging mayabang? Mamaya makikilala ang direktor. Malalaman ng lahat ang tunay mong mukha. anong ginagawa ninyong dalawa dito? Pasensya na, pinsan kong Suye, hindi siya marunong rumespeto. Nakakalabag sa inyo. Humihingi ako ng pamanhin. Ikaw si Suyu, Dr. Su? Ang tagal kong hinintay, Dr. Su. Sa wakas nakita rin kita. Sa club, unang pagkikita natin ng direktor, kasama pa nitong baliw na babae. Sana hindi siya makaapekto sa impression sa akin ng direktor. Yuiwe, binabati ka ng direktor. Bakit hindi ka sumagot? Napakawalang galang naman. Bakit mo kinakausap ng ganyan si Dr. Su? Director, Dr. Su, baka nagkakamali kayo. Hindi naman nag-aral si Suyu. Wala siyang formal na pinag-aralang medisina. Paano mo siya makatawag na Dr. Su? Sino ka naman? Pa magsalita ng ganyan laban kay Dr. Su? Ako. Hoy, guardia. Puntahan mo ako dito. Dalhin mo na palabas ang babaeng itong nakakalat ng kasinungalingan. Ako ang anak na babae ng angkan ng Su. Ako ang personal mong inatasan. Na mag-intern dito. Sasabihin ko sa iyo, hindi lang magaling sa panggagamot si Dr. Su. Galing pa siya sa isang prestihiyosong universidad. Pakitingnan mo nga. King B University. Hindi pwedeng mangyari yan. Impossible. Ang lakas ng loob mong siraan si Dr. Su. Isang taong mapagselos at mapagpangga. Hindi na kailangan dito sa aming ospital. Walang duda sa kakayahan ni Dr. Su. At bilang pinsan niya, hindi mo man lang alam? Ako, wala akong magagawa simula nang mawala ang mga magulang ko. Nasa probinsya lang ako. Hindi dapat malaman ng pinsan ko. Nga, Director. Malaking pagkakamali lang yan. Pero pinsan, bakit mo ako siguradong sinasabing peke? Baka alam mo na naghanap ng paraan si Lola para sa iyo. Kaya nagsiselos ka. Suye, ikaw. Dr. Su, hindi mo na kailangang ipaliwanag. Bilang director, kinamumuhian ko ang mga taong ganyan, walang habas magsalita at manira. MS Su, kahit mayroon kang admission notice, hindi ka welcome sa aming ospital. Alam ng lahat na mag-intern ako sa Good Medicine Hospital. Kung mawawala pa to, paano na ako sa industriya? Director, nagkakamali ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. MS Su, umalis ka na. Pa, hindi na tayo mahiyaan sa susunod. Pakiusap.
Doktora, talagang humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Sisiguraduhin ko na hindi na mauulit ang mga ganitong bagay. Ayos lang, wag mo nang isipin pa. Pupunta lang ako sa ospital. Ginoo ko, kailangan ba ng ganitong paghahanda? Ang laki naman ng paghahanda. Magandang araw po, Lolo. Ikaw si Suyuy, di ba? Kasing ganda ng nanay mong si Ruoking noong araw. Kilala ninyo po ang nanay ko. 20 taon na ang nakalipas yon. Ang nanay mo. Isang napakagaling na tao siya. Hindi ko inaasahang mangyayari sa kanya ang mga nangyari. Nanay, ano ka noong 20 taon na ang nakalipas? Teka, huwag na nating pag-usapan yan, apo sa pamangkin. Nagmamadali ang pagdating ko, at hindi ko alam kung ano ang gusto mo. Ito ang pasalubong ko sa iyo. Tanggapin mo na. Ang matandang lalaking bihirang ngumiti at mahigpit sa mga anak. Sa unang pagkikita sa manugang, ay napakabay. Ang bait ninyo po, Lolo. Salamat po, Lolo. Ay, di ka nahiya ha? Kung may pera, bakit hindi ko kunin? Baliw ka ba o ako? Magkakapamilya na tayo, huwag kang mahiya. Alaynan. Yan Chen. Ang galing ng asawa mong napili mo. Ginoo, ang kwarto ninyo po, ay nasa parehong palapag ng binata. Ano? Pareho kaming nasa isang palapag? Baka naman ang kwartong yon ay para sa manugang? Magkahiwalay kayong natutulog? Ito ba ang ibig ninyong sabihin? Ng pagpapakasal sa tanggapan ng sibil? Pwede bang tanggapin pagkatapos magpakasal? Lolo, uminom po kayo ng tsaa. Dahil pinagkasunduan ninyong magpakasal sa opisina, dapat mong alagaan siya ng mabuti, tulad ng tunay na mag-asawa. Naiintindihan mo ba? Opo. Lolo. Xiao Yu, ang galing mong magpiano. Salamat, Lolo. Nga pala. Lolo, ito po ang aking pasasalamat sa inyo. Ano ito? Bola ng antidote. Kahit anong laso ng iyong makuha. Basta inom nito sa loob ng 5 oras. Gagaling ka ng tuluyan. Sino ka talaga? Anong kinalaman mo sa manggagamot na maraming mukha? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ang galing ng iyong panggagamot, higit pa sa mga kilalang doktor. Ang bote na ito ay may kinalaman din sa kanya. Sino ka talaga? O baka ikaw mismo ang manggagamot na maraming mukha? Anong pinag-uusapan mo? Kung ako nga siya, magpapakasal pa ba ako sa'yo? Pero, Noong nag-aaral ako ng panggagamot, may isang mahusay na nagturo sa akin. Sa kanya ko rin nakuha ang bote na ito. Siguro siya nga ang tinutukoy ninyong manggagamot na maraming mukha. totoo ba? Lolo, Ang galing ng manugang ko. May antidote mula sa manggagamot na maraming mukha. Xiao Yue, salamat sa pag-isip mo. Apag hinamak ka niyan, Chen. Sabihin mo sa akin, ako ang bahala sa kanya. sige po. Oh, tama nga. Sakto ang pagdating mo. Bukas, pupunta ako sa angkan ng para humingi ng kamay mo. Lolo, nakapagpakasal na po kami. Yung paghingi ng kamay, hindi na kailangan yun. Hindi pwedeng ganon. Kailangan sundin ang tradisyon ng angkan ng huo. Ganito na lang. Usap na. Opo. Ano? Bakit siya rin nandito? Ginoong Ho, pasensya na at hindi kayo nasalubong. Pasensya na at hindi kayo nasalubong. Kapamilya, huwag niyo akong pagtawanan. Sumusunod lang ako sa tamang kaugalian. Narito ako para personal na maghandog ng kasunduang pangkasal. Nakikitira na si Suyu sa masyon ng angkan na Ho. Kung si Ginoong Ho ay narito ngayon para maghandog, iyak na napansin niya na ang probisyanang ito ay mahina ang isip. Narito siya para palitan. Ang napipiling asawa para sa Ginoong Ho. Hindi ba? Ang ibig sabihin ni Ginoong Ho, narito kayo para maghandog. Para...
eksperto sa panggagamot, panganay ng Angkan Su. Ay pawang pambihirang klase. Walang dahilan ang angkan ng Hu para piliin si Suyu. At hindi ako. Ginoong Ho, pasok po kayo. Kapamilya, huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Narito ako ngayon para kay Xiao Yu. Labis akong nasisiyahan kay Xiao Yu. Ang dalawang batang ito. Kasal na ako, pero patuloy ang kasunduang pangkasal. Ito. Lahat ng ito ay para kay Suyu? Lolo, hindi ba napakalaki naman ang ginastos ninyo? Para sa'yo, kahit gaano pa kalaki, hindi ito masasayang. Ginoong Ho, sigurado ba kayo? Gamit ang mga bagay na ito para maghandog para kay Suyu? Ang probinsya ng mukhang amag na ito. Ay hindi karapat-dapat sa mga mamahaling bagay na ito. Kapamilya, kung hindi kayo kontento, sabihin nyo lang. Malaking karangalan para sa Angkan Hu na makuha si Xiao Yu. Sa hinaharap, tayo ay magiging isang pamilya na. Ginoong Ho, nagbibiro lang po kayo. Si Suyu ay isang probinsyana lang, walang pinag-aralan. Kung talagang gusto ng angkan ng Hu na mag-asawa ng babae mula sa angkan ng Su, bilang apo sa tuhod, mas mabuti pa. Na makilala ninyo si Ningxin. Magandang araw po, Lolo Ho. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Amain? Ang angkan ng Ho ay kilalang angkan, kaya dapat may kaparehong antas. Ang napagkasunduan noong una ay mali yata. Sa tingin ko, si Ningxin at si Ginoong Ho ang pinakabagay. Lolo Ho, ito po ay pinakamagandang klase ng black tea. Subukan ninyo po. Ang ibig mong sabihin, hindi ako marunong tumingin ng tao. At nagkamali ako sa pagpili na mapapangasawa ni Yan Chen. Hindi po, hindi po. Ginoong Ho, patawarin ninyo po kami, ginagawa lang namin ito. Para sa kapakanan ng angkan ng Ho. Ganito talaga ang angkan ng Su, palaging ang sariling kapakanan. Ang iniisip, Hindi ninyo kailangan mag-alala para sa Angkan ng Hu. Si Xiao Yu, ang napili ko at ni Yan Chen. Siya lang ang magiging apo sa tuhod ng Angkan ng Hu. Kasal na kami ni Suyu. Wala nang makakapagbago nito. Suyu, ganito ba pala ang buhay mo dito sa Angkan ng Su? Ganito ka ba pala pinapakitaan ng paghamak? Ginoong Ho, patawarin ninyo po. Nadala lang po ako sa usapan. Alam naman ng lahat na may karamdaman si Ginoong Ho at ang aming siningsin ay natanggap lang sa ospital na mabuting gamot para mag-intern. Ang ospital na mabuting gamot? Ang ospital ng mabuting gamot ang pinakamahusay na ospital sa buong mundo. Ang aming siningsin ay nagpakahirap para lang makuha ang pagkakataong ito. Ginoong Ho, tingnan ninyo. Akala ko talaga, ang Angkan ng Su ay isang mayamang pamilya. Hindi ko inasahang ganito sila kamakitid. Ano naman? Ginoong Ho, isipin ninyo mabuti. ang titulo ng doktor mula sa Good Medicine Hospital. Ay malaking tulong para sa angkan ng Ho. Wala akong pakialam sa Good Medicine Hospital o sa anumang doktor. Si Xiao Yu ang magiging apo-in-law ng pamilya Hu. Siya lang ang kinikilala ko. Pero si Suyue, probinsyana pa rin. Ito ba yung sinasabi ninyong Good Medicine Hospital? Suyue, huwag kang magsinungaling. Suningxin, nababaliw ka na ba? Gusto mo bang ipacheck ko ang pulso mo? Suyue, ang acceptance letter ng Good Medicine Hospital. Paano mo makukuha yan? Kalokohan. Ginoong Ho, sabi ko na nga ba? Ang babaeng ito, si Suyu, ay hindi bagay sa pamilya Ho. Probinsyana lang siya. Marami siyang masamang ugali. CJ, ginagawa ninyo to, ha? Pek lang yan. Chancy. Ay, verify mo ito. Opo, Ginong Hu. Huyan Chen, hindi ka rin naniniwala sa akin. Kung totoo ito, lahat kayo ay dapat. Masyado pang bata si Ginoong Ho. Hindi pa niya alam ang kasamaan sa mundo, lalo na Sa mga probisyanang tulad ni Suyu, magaling siyang magsinungaling. Totoo po ito, Ginong Hu. Maamin na kaming nakasalamuha mula roon. Alam na naming makilala ang peke sa tunay. Totoong-totoo ito.
Ano, sa angkan ng Su, bawal bang umamin na mas magaling ang iba? Mukhang ngayon, kailangan niyong magbigay ng paliwanag. Sa asawa ng apo ng angkan ng Huo. Inapi ninyo si Ginang Huo, pinagbintangan ang kanyang pangalan. Hindi namin ito palalampasin ng angkan ng Huo. Lahat ito ay isang malaking pagkakamali lang. Kasalanan nito ni Suyue na ito. Magkakamag-anak naman tayo. Ano bang sinasabi mong paghingi ng paumanhin? Di paghingi ng paumanhin. Si Suyu ang aking asawa. Siya ay miyembro ng angkan ng Huo. Nararapat lamang ito. Ang galing talaga ni Suyue. Nakumbinsi niya ang Ginong Hu, isang veterano sa negosyo, at pati si Ho Yan Chen na palaging matigas ang ulo. Naipagtanggol siya ng ganito. Si Suyue ay apo ko. Wala namang matandang humihingi ng paumanhin sa nakababata. Nananampalataya ako, kayang-kaya mong magsimula ng bagong tradisyon. Kailanman, hindi namin pinahintulutan na apihin ang angkan ng Huo. Kung sadyang ginawa ito ng matandang babae ng Su, pinipilit mo akong kumilos. Ang angkan ng Su, hindi na nito kayang tumayo sa anumang dagok. Ningxin, humingi ka ng tawad sa kapatid mo. Lola, humingi ka na ng tawad. Suyue, pasensya na. Ano? Hindi ko narinig. Suyue, huwag kang magmalabis. Matandang babae ng Su, kung ang nakababata ay walang modo. Mahil, ang nakatatanda ang hindi nagpakita ng magandang halimbawa? Ginoong Ho, ano ang ibig sabihin nito? Kung hindi ako dumating ngayon, hindi ko malalaman na ang angkan ng Su ay ganito pala umapi kay Xiao Yui. Napakaraming hirap na dinanas ni Xiao Yui. Bilang nakatatanda, hindi ba nararapat na humingi ka ng paumanhin? Pinipilit mo ba akong humingi ng tawad sa isang batang probinsyano? Hindi naman siguro ako pagpapatawarin ng lola ko, di ba? Ang reputasyon at negosyo wala talagang pakialam ang lola ko. Ang tuso nitong batang to, marunong magpahangin sa layad. Xiao Yu, pinagkaitan ka ng hustisya. Nandito ang lolo mo, ituring mo na ang angkan ng Huo bilang sarili mong tahanan. Ang angkan ng Su, hindi mo na kailangang bumalik pa. Xiao Ye, humihingi ako ng paumanhin sa iyo, apo. Si Suyue, personal na humihingi ng paumanhin ang iyong lola. Nasyahan ka na ba? Malayo pa yan. Ang pagkamatay ng iyong mga magulang, dalawang magkahiwalay na puntod sa labas. Pero si Lola Su, wala siyang pakialam. Kaya papapanagutin ko sila. Nang mas mabigat na halaga. Isang paumanhin lang tapos na. Suye, ganyan ka ba magpakita ng respeto sa iyong nakatatanda? Palagi marunong rumespeto si Xiao Yui sa nakatatanda at magmalasakit sa bata. Baka lang, masyadong mabigat ang pagkiling mo bilang nakatatanda. Ano? Kung hindi nyo ituturing si Xiao Yu bilang tunay niyang apo, ang handog na kasunduan na ito, sa kanya ko na lang mismo ibibigay. Heto, ito ang minanang kayamanan ng angkan ng Huo. Bisong hiyas na pugo, nakapagpapalakas ng dugo at nagpapahaba ng buhay. Ngayon, ibibigay ko mismo ang hiyas na ito kay Xiao Yu. Mula ngayon, si Xiao Yu ang magiging apo-inlaw ng angkan ng Huo sa ilalim ng aming pangangalaga. Ginang Huo, tanggapin mo ang handog. Salamat, mahal. Ang nawalang dangal mo. Naibalik na. Bahagi lang yan, di ba? Naihatid na ang handog. Xiao Yu, anak, mula ngayon, miyembro ka na ng angkan ng Huo. Ang angkan ng Su, ayaw ko nang bumalik pa. Ginoong Ho, Ang kanahu, hindi mababa ang klase ng mga gamit. lalo na yung pulsera na suot-suot ni Suyu. Iyon ay nakapagkapahaba ng buhay. Kung ako ang magsuot nito, Pagkatapos ni Suyu sa piling ko, kung talagang magagamot ang lason sa katawan ko, hindi ko pababayaan si Suyu kasal man kami o hiwalay. Kung ganoon, umalis na tayo. Sandali. umalis na si Ginoong Ho. Si Ho Yan Chen, isang bata lang. Matatakot ba ako kay Suyu? Suyu, Ano pa ang gusto mong gawin? Wala naman. Pero pakisuyo, dalhin ninyo lahat ito. hindi basta-basta ang halaga ng mga regalong daling sa angkan ng Ho. Yung mga halamang gamot at pampalusog, magagamit namin ni Lola. Gusto pang kunin lahat ni Suyu.
Suye, ito ay mga regalo para sa kasal. Nagaling sa angkan ng Hu. Ang pinapakasalan ako, hindi kayo. Mahal. Sa akin ang mga regalong ito, di ba? Siyempre, Ikaw. Kunin ninyo lahat ito. Yung kahon doon. At yan. Lahat yan, dalhin ninyo. Lola, mauna na po kami. Lola. Ang galante ni Lolo. sinisinitan mo ako. Anong gusto mo pa? Sabihin mo lang sa akin. Kahit ano. Wala akong gustong bagay. E-convert niyo na lang lahat ito sa pera. Changsi, Si Ginoong. Binibini, may dala kaming bulaklak at mga damit. Anong klaseng damit? Xiao Yue, itinuturing ka ng lolo na parang tunay na apo. Hindi ba lahat ng babae gusto ng mga ganito? Sapat na ba? Kung kulang pa, sabihin mo lang sa lolo. May mga darating pang mga brand mamaya. Ano? Mayroon pa? Lolo, pero yung kwarto ko. Parang hindi ka siya lahat to. Ayos lang, pwede ka namang. Lumipat sa kwarto ni Chen. Masyadong maliit yung kwarto mo ngayon. Gawin na lang nating walk-in closet. Sa tingin ko, sakto lang. Mas mabuti kung magkasama kayo sa kwarto para mas mabilis kayong magkakilala. Malapit sa tubig, unang makakuha ng buwan. Mukhang, hindi naman pala mahirap tapusin yung mission ko. Lolo, Buti na lang dumating ka. Tulungan mo akong maglipat ng gamit. Ang ganda naman. ano to? Ito yung tatlo, sa kaliwa, si Buddha, sa kanan, ang Diyos ng kayamanan. Sa gitna, yan ang aking guro. Ang babae na to talagang kakaiba. Anong silbi niya dito? Pauna ko nang sinasabi tuwing umaga. Dito ako mag-aaral at magme-meditate. CJ. Sapat na ang mga to para magulat ako. Ano pa ba? Ang mas mahirap tanggapin kaysa dito. Gusto ng lolo na magsama tayo sa isang kwarto. At ano pa? Bago siya umalis, gusto ko tayo'y mag-asawa na normal. Huwag mong banggitin ang diborsyo sa harap niya. Walang problema. Isang kama lang ang nasa kwartong ito. Lanan. Sa'yo na ang kama. Ako sa sofa na lang. Mukhang malambot naman ang sopa at sa kanyang kwarto pa ito. Ako na lang sa sofa. Kung nag-aalala ka, ako na lang sa study room matulog. Anong ikinaaalala mo? Nakalimutan mo na ba lalaki ako? Ganun ba? Alam kong magaling ka sa laban pero hanggat hindi pa. Ganap na nawawala ang lason sa iyo, hindi ka dapat basta-basta makipag-away. Baka mag-trigger ang lason. Sa kondisyong hindi ka makikipag-away. Hindi mo ako kaya. Kung ganoon, hanggat hindi pa umaalis si Lolo. Dito na lang ako sa sofa sa loob ng kwarto. CJ. Mabuhay po, Lolo Hu. Anong ginagawa mo rito? Lolo Hu, nais ko pong humingi ng paumanhin sa inyo ng personal. Dahil sa nangyari kahapon. Bakit ngayon lang? Bakit hindi kaninang umaga? Aninang umaga po, inaalagaan ko ang kalusugan ng aking lola. Umalis ka na. Hindi kami ni Xiao. Yung tatanggap ng paumanhin ninyo. Lolo Hu, ako po ay... Alis ka ba o hindi? Gusto mo bang ipapasan kita palabas dito? Suye, kahit anong paraan ang gawin mo, hindi na ako matatalo sa iyo ulit. 8. Sa wakas, bumayag ka na magtrabaho sa ospital ng mabisang gamot. Tama. Bakit ngayon lang? Kasi naiinip na ako, gusto ko ng konting kasiyahan. At para na rin makatulong sa iba. Sana nga totoo yan. Sabihin mo lang sa akin kung may kailangan ka. Ako na ang bahala sa pag-aayos sa ospital. Salamat, ate.
Pasok. Magandang gabi, Binibini. Nasa labas po si Ginoo at naghihintay para sa hapunan. CJ. Inihanda ko ang paborito mong pagkain. May problema ba sa ospital? Hindi. Medyo. Kung may hindi mo masolusyonan, sabihin mo lang sa akin. Meron nga. Parang naisahan ako. Ningsin, may nakilala ka bang? Ibang taong gusto mo kamakailan? Wala. Ikaw ang pinakamamahal kong apo. Kaya dapat ang pinakamagaling lang ang mapili mo. Opo, Lola. Magaling ang paggaling mo. Hoy, Ang litratong yon, siguradong sa sementeryo ng angkan ng Sukinuha? sa sementeryo pala ng angkan ng Su. Bakit hindi ko nakita noong huli? Ilan ang sementeryo ng angkan ng Su? 2. Ang isa ay para sa lahat ng miyembro ng angkan. Nasa labas ng lungsod. Ang isa naman, para lang sa pinuno ng angkan. Nasa lumang bahay ng angkan ng Su. Kaya pala, kahit anong hanap ko noon, wala akong nakitang kahit ano. Mali pala ang pinuntahan kong lugar. Ang litratong yon, galing sa pribadong sementeryo ng pinuno ng angkan ng Su. Kung pupunta ka roon, kailangan mong dumaan muna sa sementeryo. Ang ibig mong sabihin, May mga espesyal na bantay sa sementeryo ng pinuno. Hindi magandang pilitin ang pagpasok. naiintindihan ko. Minsan, naging pinuno ng pamilya ang tatay ko. Bakit sa labas pa rin sila inilibing? Matandang babae, Su, ano ba talaga ang itinatago mo? Bakit mo na isinuot ang damit? Bigla-bigla ka lang pumasok. Gusto mo bang manood? Katarantaduhan. Katarantaduhan ba talaga? Alam mo sa sarili mo, Ginang Ho. Sino ang tumawag sa'yo kanina? Isang kaibigan. Ang tagal naman ng tawag. Naiinggit ka? Asawa mo ako. Bakit ka nagkaganito? Wala akong pakialam, pasyente mo ako ngayon. Dapat mo akong pagbigyan. Sakit-sakit mo talaga. Suyu, ilan pa bang lihim ang itinatago mo? Ginoong Ho, umuulan na. Pwede ba akong isabay? Ginoong Ho, hayaan mo lang ba akong mabasa sa ulan? Ayoko sa taong hindi ko naman ka-close. Pwede naman akong umupo sa harap. Ginoong Ho, magaling talaga ako sa mahiwagang panggagamot. Hayaan mo akong suriin ka. Dati kasi, nakapagpagaling na ako ng ganyang sakit. Mas may karanasan ako kaysa kay Suyu. Wala akong sakit. Ginoong Ho, Kaysa magtayo ka dyan, suriin mo na lang ang sarili mo. Yung dalawang ito, dati nakikita pa ako ni Ginoong Ho, pero ngayon, parang wala na akong mukha sa kanyang paningin. Talagang pinagbintangan ako ni Suyu. Hoy Ginoong Ho, sobrang healthy ko pa naman ah. Kung healthy ka nga, bakit ka nanggigil sa gitna ng kalsada? Ginoong Ho, baka naman may maling akala ka sa akin. wala namang mali sa aking akala. Parang si Rena Tigre ang pinsan ko, ayaw pa rin sumuko. At patuloy na nangangarap sa asawa ko. Suye, anong pinagsasabi mo? Hindi ba totoo? Gusto kong tumulong, mahina kasi si Ginoong Ho. Kailan ka naging hindi malakas ang katawan? Talagang gusto ko lang tumulong, seryoso. Kung talagang gusto mong tumulong, may problema ako ngayon. Ang galing mo sa panggagamot, parang bula lang ang laman. Ngayon alam mo na kung gaano ka kahina. Kaninang umaga, nagmamadali ako sa paggawa ng gamot. Nadumihan ko ang sahig ng hindi sinasadya. Kung may sobrang lakas ka pa pinsan, pwede mo bang linisin? Ano, talaga bang turing mo sa akin ay katulong? Hindi ba ikaw ang nagsabi na gusto mong maglinis? Kung ayaw mo, maaari ka bang? Umalis na ngayon din. Sige, lilinisin ko. Pinsan, tandaan mo lahat ng sulok dito. Pati na ang hagdan na ito sa itaas at sa ibaba. Dapat mong linisin lahat, ha?
Ayos, salamat sa hirap mo, pinsan. Aalis na muna ako. Hoy pinsan, ang kwarto mo ay nasa unang palapag, di ba? Nasa pangalawang palapag na ako ngayon. Ay, nakalimutan kong sabihin sa iyo ngayon. Kasama ko na si Ginoong Ho sa isang kwarto. Ang dati kong kwarto ay puno ng mga damit na hindi pa nabubuksan. Kung may oras ka, pwede mo bang ayusin din iyon? Nandyan ang mop, sige na at magsimula ka na. Salamat, Ginoong Ho, sa pakipagnayan. Walang anuman. Kung may kailangan ka pa, huwag kang mahiyang lumapit. Mas malapit tayo, mas mabilis ko matatapos ang misyon ko sa lupa. CJ. Pinsan, sa kaliwa. Sa kanan. Doon, madumi din doon. Ang sipag mo, pinsan. Pero huwag mong kalimutan. Naisama mo ang basura pag alis mo. Paalam. Hayaan mo lang siyang umalis. Dinadaya niya ako, Suyu. Huwag mong isiping madali akong talunin. Ngayon, hubarin mo lahat. Eh. Kung ganun, hindi ka na kailangan pumasok. Magandang pagkakataon ito para matapos ang misyon, walang kwentang lalaki. Ayaw pa akong papasukin. Kung hindi ako papasok, sino ang magpapagamot sa'yo? Sinabi mo, hindi ka na magtutusok ngayon. Kaya ko na to. Ano ba? Nakita na kita, bakit nahihiya ka pa? Doktor ako. Ano man ang itsura mo, para sa akin, pasyente ka lang. Hindi pwede. Sige na nga. Ilagay mo lang itong gamot sa tubig, tapos na. Kailangang lumubog ang balikat mo. Alam ko na. Unang beses kong makakita ng pasyenteng gustong mag-isa ang lahat. Isa pang mayamang binata. Sa mga teleserye. Hindi ganyan ang eksena. Dapat matagalan ng oras, bakit hindi pa lumalabas? May problema ang gamot na binigay mo sa akin. Impossible. Hindi pa ako nabigo sa mga gamot na hinahanda ko. Ikaw ay nahulog sa bitag. Nainom ka ng gamot na pampag-ibig. Ang tindi ng bisa nito. Kung ordinaryong tao lang, matagal nang nawala ng malay. Parang hindi karaniwan ang lalaking ito. Bakit mo ako pinainom? Hindi kita pinainom. Sa bahay na ito, ikaw lang ang may dahilan para gawin yon sa akin. Talagang hindi ako iyon. Wala nang ibang tao dito. Wala akong dahilan para gawin iyon sa iyo. Hindi naman ako gagamit ng ganitang karumalduman na paraan. Anong misyon? May iba palang layunin ang paglapit niya sa akin. Hintayin mo. Ang tubig sa angkan ng Huo ay espesyal na inihahatid. Espesyal ang tubig, pero ang batya may kumalikot dito. Ano ang ibig mong sabihin? Siya. Sinasabi mo ba na ang gamot na pampag-ibig ay ipinahid sa batya? Marunong ng mahiwagang paggagamot at naisip pa ang ganitang paraan. At mayroon pa siyang ganitong klaseng lihim na gamot. Ang tanging pwedeng gumawa nito sa angkan ng Huo ay siya lang. Kaya pala, ang gamot sa paligo ay nagpabilis ng epekto ng gamot na pampag-ibig. At mas malakas pa ang bisa kaysa karaniwan. Ginoong Ho, baka gusto mong magtiis muna? Kaya kong magtiis. Ang tanong, kaya ba ni NJ, sunaharapin ang mga kahinatnan nito? Mas mabuti ngang huwag nang magtiis. Ang gamot, inumin ng may tubig na mainit-init sa loob ng kalahating oras. Tiyak na gagaling ka ng tulad ng dati at walang masamang epekto sa katawan. Kaya yung iniksyon kanina, hindi talaga kailangan. Ay talaga, isang babaeng hindi pa patalo.
Nakakatuwa. Ginoong Ho, Kuya, ang galing ng interes mo, magpapakita ka ba ng striptease? wala akong ginagawa. Hulihin siya agad. Ginoong Ho, nagkamali ako. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko. Dalhin siya sa sala. Paano mo balak ayusin itong bagay na to? Interesado ka? Hindi, pero kapag kumilos ka na. Siguraduhin buhay pa siya, gusto kong maglaro ng matagal. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Pakiusap. Patawarin ninyo ako, pwede ba? Lola. Ningsin. Ginoong Ho, kasalanan nito ni Ningsin. Dadalhin ko na siya pauwi para parusahan. Pakiusap lang, Ginoong Ho. Lola, tulungan mo ako. Nasa akin pa siya. Gusto mo nang kunin. Isasara lang siya. Lola, tulungan mo ako, Lola. Masyado kang mabait, Lola. Malaking kasalanan ang ginawa ng pinsan ko. Pagbibigay pa lang ng droga kay Ginoong Ho, siyang nabuhay pa kulang para mamatay siya. Si Ningsin ay at mo. Kayang-kaya mong tingnan siyang maparusahan. Kayo mo lang naalala na ate ko siya. Noong pakakasalan siya ng angkan ng Lu. Bakit hindi mo naalala na ate mo siya? Suye, paano ko naman magagawa? Nabigyan ng droga si Ginoong Ho. Siguradong sayo. Nanggaling ang droga. Pinsan, may sira ba ang utak mo? Mag-asawa kami ni Yan Chen. Kailangan pa ba naming gumamit ng droga? Para sa misyon, tiyaga na lang. Talagang mas magaling si Ningsin kaysa sayo. Hindi imposibleng inggitin mo siya. Inggit ako sa kanya. Sa pagbigay ng gamot at pang-aakit sa asawa ng iba. O kaya naiinggit ako dahil mayroon siyang tulad mong lola sa kanyang likod. Lola, tulungan mo ako. Lola. Bata pa si Ningsin, alapang alam. Pakiusap, Ginoong Ho, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Hinamon siya sa droga, pero nabubuhay pa rin siya. Ay dahil lamang sa respeto sa aming binibini. Lola, makiusap ka kay Ginoong Ho. Makiusap ka, para palayan niya ako. Ang lamig. Ang sakit-sakit ko, Lola. Ningsin, ano ba ang nangyayari sa'yo? Ang panggaganso sa kapwa, sa sarili din babalik. Masyadong malakas ang gamot. Hindi niya sinasadyang matamaan din. Malaki ang pinsalang ginawa ni Suningsin sa binata. Hindi man lang kayo humingi ng tawad, tapos dito pa kayo. Nagtatanong ng nagtatanong? Buti na lang sa probinsya, lumaki ang binibini. Kung hindi, sigurado masiya din siya ng matandang babaeng ito. Hindi man lang binanggit ni Lola ang kasalanan ng pinsan ko. Baka alam ni Lola, Suye, ano ba ang pinagsasasabi mo? kung hindi, edi hindi. Bakit ang taray-taray ng Lola? Akala ng iba na huli na kaya nagagalit. Nahiya't nag-init ang ulo. Sabi ko na nga ba, si Suningsin, bilang isang dalaga ng angkan ng Su, bakit ang tapang niya? Palang siya pala nitong matandang bruhang ito ang nag-udyok sa kanya. Matandang bruha. Chance, napakaangkop ng paglalarawan mo. Matanda, tungkol sa pangyayaring ito. Kailangan mo magbigay ng malinaw na paliwanag sa akin. Kung hindi, ang negosyo ng angkan ng Su at ng angkan ng Hu. Sa tingin ko ay wala nang saysay na magpatuloy. Mula noong nangyari sa angkan ng Lu, mahirap na ang kalagayan ng angkan ng Su. Kung kikilos pa si Hu Yan Chen, wawakasan nito ang angkan ng Su. Sobra naman, Ginoong Ho. Tungkol kay Ningsin, tiyak na bibigyan ko kayo ng paliwanag. Ngunit ang negosyo ng angkan ng Su at ng angkan ng Hu, hindi pwedeng maputol. At saka, ikinasal na kayo kay Suyu. Pagkakasal ko kay Ginoong Ho, anong kinalaman nun? Angkan ng Su. Suye, determinado ka na bang? Talikuran ang angkan ng Su. Hindi ba't laging itinuring akong dayuhan ni Lola? Suye, ano ba ang ibig mong sabihin? Mas mabuting isipin ni Lola kung paano ayusin ng maayos ang sitwasyon. Ang pagkakamali ng pinsan ko at ang aking mga bagay sa tamang panahon. Ako mismo ang magpapaalam sa iyo. Matandang babae ng Su. Hanggang ngayon ay hindi mo pa rin maibigay sa akin. Kaya si Suningsin ito. Ako na ang bahala. Ginoong Ho, ako po ang humihingi ng paumanhin para kay Ningsin. Nagkamali si Ningsin. Kasalanan ko rin sa pagpapalaki. Humihingi ng paumanhin ang angkan ng Su. Pero ang ginawa niyang iyon, hindi sapat ang simpleng paumanhin niyong dalawa. Para matapos na ang usapin. Ama, sinubukan niyang saktan ang aming amo. Dapat handa siyang harapin ang kahihinatnan. Mahal, ano ang gusto mong gawin dito? Kailangan ng mga babae ang negosyo ng angkan Lu sa ibang bansa. Bakit hindi na lang natin siya ipadala doon? Ayoko na rin. Makita pa siya. Sage, Ginoong Ho, pakiusap, patawarin mo ako. Alam ko na ang pagkakamali ko. Pakiusap. Lola, tulungan mo ako. Lola, hindi ko dapat sinunod ang payo mo. Ningsin. Kapag nagkamali ka, dapat mong harapin ang resulta. Pinabayaan ka na ng buhay ni Ginoong Ho.
Napakabait na niya. Isa kang Su, dapat mong isipin ng mabuti. Kung ano ang kahihinatnan bago kumilos. Dalhin siya. Opo. Alice. Kahit ang pinakamamahal mong apo, kayang-kaya mong itapon. Matandang babae ng Su, ano pa ba? Ang hindi mo kayang gawin? Ginoong Ho, nalaman na ni Ningsin ang pagkakamali niya. At binayaran na niya ang ginawa niya. Pakiusap, Ginoong Ho, mahabagin ka at patawarin mo ang angkan ng Su. Pag-usapan natin ito ng mabuti. Anong nangyari? Kung gagawin ko ang dapat gawin sa angkan ng Su, Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo akong isipin. di umuwi ka sa angkan ng Su. Ayoko munang sabihin. Huwag kang mag-alala. Hindi ka nito maapektuhan, sigurado. Hindi yon ang mahalaga. Ikaw ang doktor ko. Bukod sa bayad sa panggagamot, sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Tutulungan kita sa abot ng aking makakaya. Salamat. Ningsin. Anak ko, apo ko, Ningsin. Kasalanan ni Suyu lahat ito. Hu Yanchen. Ningsin. Huwag kang mag-alala, apo. Gagantihan ko siya para sa iyo. Halos kalahati na ng oras, pero hindi pa rin tapos ang misyon. Ang mga damdamin at pagnanasa sa mundong ito. Sige, itumba mo na. Anong damdamin? Anong nakaraan sa mundong ito? Paano ko siya itutumba? Halikan mo. Ganito ba matatapos ang mga bagay sa mundo? Siyempre naman, siguradong malilimutan mo ang lahat. E di dapat bang maging malambing ako? O maging marahas? Umuwi ka na. Sorpresa ba ito? Siyempre. Hindi ba ito ang mundong lupa? Ito ba ay panunukso? Nakainom na. Susunod, hubarin ang damit. Marahas ba? O dahan-dahan? Ano nang nangyayari? Bakit ang sikip-sikip? Ang galing-galing mo naman, di ba? Bakit parang lasing na lasing ka? Tumayo ka na, di ka pa makatayo ng maayos. Hindi dapat ako basta-basta naniniwala sa sinasabi ng iba. Talagang pag may sakit, kahit sinong doktor na lang. Nakakainis. Nakakainip. Nakakainip talaga. Ikaw ang nagpausok, tapos di mo pa papatayin? Patayin? Paano ko patatayin? Pero ikaw ang nagsabi na patayin natin to ah. Sige, patayin na. Sino ang takot? Gwapo naman tong lalaking to, wala namang mawawala sa akin. Ginoo. Yung kanina. Pasensya na po. Hindi ko po alam na araw na pala. Akala ko po. Ginoo? Anong nangyari sa'yo? Masama na naman ba pakiramdam mo? Sige. Dr. Su, may paligsahan sa tradisyonal na medisina ang ospital. Tutulong ito para sumikat ang mga doktor at mapalitan ng kaalaman. Inilista na kita para sumali. Hindi ko kailangan ng kasikatan at lalong hindi ako mahilig sa paligsahan. Alam ko, pero ang premyo sa paligsahang ito ay isang napakamahal at napakabihirang halamang gamot. Kung interesado ka, pwedeng-pwede mong subukang manalo. May malaking halamanan ng gamot na iniwan ng guro ko. Halos lahat nandyan. Pero kilala ang ospital ng mabuting gamot. Sa malaking paligsahan tulad nito, isang halamang gamot lang ang premyo para sa kampiyon. Ano kaya iyon? Naiintindihan ko na. AMM. Kailangan ko pa ng isang bihirang sangka para kay Ihuyan Chen. Baka sakaling swertehin ako. Good luck. Nan. Ningsin, narinig ng lola na may paligsahan sa tradisyonal na medisina. At bukas ito sa publiko para sa mga gustong sumali. Matagal ka nang nagpapahinga. Dapat bumangon ka na. Kailangan ng kaibigan ko ang premyo para sa unang gantimpala. Inaasahan ng lola na makukuha mo yon. Ano ba talaga yung premyo? Parang isang halamang gamot raw. Sabi nila, 100 taon bago muling makita. At sa paligsahan ng ospital na mabuting gamot. Tiyak na sasali yung hampas lupang yon na si Suyu. Sakto, kailangan ng kaibigan ko yon para sa paggawa ng gamot.
Kung makukuha mo yon, Tutulungan ka rin niya pag nagpunta ka na sa Manila para magtrabaho. huwag kang mag-alala, Lola. Iyak na kukunin ko yung premyong yon para sa'yo. Mabuti. May ilang aklat tungkol sa medisina sa aklatan sa bahay. Pwedeng-pwede mong basahin yon. Kung may iba ka pang kailangan, maaari mong tingnan kung kailangan mo pa ng iba. Sabihin mo sa lola mo, may sulat siya na uwi para suportahan ka. Uwi na ang maestro ko. Tama, hindi ko hahayaang mabigo siya. Kapag nandito na siya, siguradong may kakampi ka na. Lola, talaga bang galing siya sa probinsya? Doon ba talaga siya lumaki? Sa isang lumang simbahan sa Barangay Verde. Dapat masaya ka dahil uwi ang maestro mo. Bakit mo bigla nabanggi siya? Kung galing nga siya sa probinsya, saan niya? Nakilala si Ginong Ho, pati ang direktor ng Manila Medical Center. At yung diploma mula sa top university. Totoo nga. Baka may tinatago siyang sikreto. Huwag kang mag-alala, Lola. Lilitisin ko ang lahat ng kanyang tinatago. Isa-isa. Saan ba talaga ang puntod ng pinuno ng angkan ng Su? Matandang babae ng Su. Ano ba talaga ang tinatago mo? May problema. Tungkol sa magulang ko. Gusto kong ako lang ang mag-imbestiga. Ayokong may makialam. May paligsahan sa ospital namin. Pwedeng sumama ang pamilya. Libre ka ba? CJ, Ginoo, may clue na ako tungkol sa pinapahanap mo. Pero, magpatuloy ka. opo, ang lason sa katawan mo, galing daw sa Maynila. Pero hindi pa malaman kung mula saang pamilya. Ganun ba? Kung nakalason sa'yo nang hindi mo namamalayan, hindi talaga madaling malaman kung sino. Ginang, kung alam mo ang lason na to, baka alam mo rin kung saan ito galing? Ang alam ko lang, napakahirap makuha ng ganitong uri ng lason. Hindi basta-basta lang makakakuha nito. Baka alam niya kung saan nanggaling ang lason na ito. Ilang araw na lang, tuluyan nang mawawala ang lason sa katawan mo. Hinding-hindi ko na ito makikita. Kaya dapat kong pahalagahan ito habang may pagkakataon pa. Hindi ba sinabi mo sa mga mata ng isang manggagamot tulad mo? Pare-pareho lang ang lahat ng katawan. Mukhang nasisiyahan siya sa katawan ko. Tila medyo kasiya siya sa kanya. Kung ganun, tatayo ako para makita mo ng husto. Ano ang gagawin mo? Yung pinapahanap mo sa akin dati. Ako. Kukuha ako ng mga halamang gamot. Tunay na ngumiti ang binata. Isang pambihirang tao talaga ang binipini. Kayang pasayahin ang binata. Nabihirang ngumiti. Kung nakatayo lang dyan at hindi magsasalita, umalis ka na. Binata, yung pinapahanap ninyo sa akin dati, yung naglagay ng lason. May bagong impormasyon na. Ikaw mismo ang mag-follow up sa bagay na ito. Ha? Kung ako ang gagawa nito, sino ang mag-aalaga sa inyo, binata? Sino ang mag-aalaga sa inyo? Mauna ka na, susunod na ang mga tao natin. Sig. Delikado ang operasyong ito, mag-ingat ka. MM. Guro, maayos pa ba kayo sa ospital na mabuting gamot? Naman, 2 buwan ka nang nawawala, tinatanong ng lahat. Kailan ka babalik para tumanggap ng mga kaso? mga 10 buwan pa. Lahat ng kaso, maliban sa manggagamot na maraming mukha, walang kapalit kayo. Sino ang nagpauso ng pangalan ko at napakagaling ng ate ko? Ang paligsahan sa ospital na mabuting gamot, narinig kong sasali ka rin. Tama. Hindi ba parang isang kolehiyal na nanlalait sa elementarya? Walang awa? Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang. Pero panahon na para magkita tayo. Ama ka. Kayong dalawa, ilang panahon na rin kayong kasal. Halika tingnan natin. Kung anong klaseng kasal ang gusto ninyo, tradisyonal o moderno, huwag kayong mag-alala, hindi naman ako isang matandang istrikto. Kahit pagawin ninyong goth ang tema. Gusto ko pa rin, ang saang inihain sa akin ni Xiao Yui. Bibigyan ko ng malaking sobre. Lolo, hindi pa naman kailangang magmadali sa kasal. Bakit? Sabi ni Xiao Yue, kailangan pa ng 1 taon bago ako tuluyang gumaling. Kailangan talaga ng 1 taon. Sagish, magpapakasal tayo 1 taon mula ngayon. Pero pwedeng magsimula na kayong magplano. Mas maraming oras ang lolo ko. Tutulungan niya kayo sa pag-ayos ng lahat. Nakakainis ang mga kasalan. At 1 taon pa. Sa panahong yon, hiwalay na ako kay Huyan Chen.
Huwag naman nating sayangin ang pagod ng matanda. Dahil nag-aral si Xiaoyu ng mahiwagang panggagamot, mag-traditional Chinese wedding tayo. Grabe, sinasadya niya akong salumatin. Tapusin ang mga bagay sa mundo. Hindi ito laro. AMM, maganda. Ganito talaga dapat. Ako na ang bahala. Hindi mo dapat binigyan ng pag-asa ang lolo mo. Kailangan ng matatanda ng inaasam, kahit ano pa yan. Mabuti man o masama. Ah, ganun ba? Mabuti naman. May nararamdaman ka bang hindi maganda? Wala. Sige, tandaan mo ang oras ng paligsahan sa mahiwagang panggagamot. Lanan. Bigyan siya ng anumang gusto niya. Hayaan mo siya ang pumili ng makeup at gown niya. Huwag mo na akong tanungin. Si Binibining Suyue, palagi namang sarili lang ang sinusunod. Sarili niya lang ang pinapakinggan. Para bang kailangan pa niyang magtanong sa iba. Kumpleto na ang mga tao. Mga tao mo ba silang lahat? Medyo. Kasalanan ito ng organizers, ginawa nilang parang. Press conference ang paligsahan, may dress code pa. Yan ang suot mo. Sabi ng mga netizen, magsuot daw tayo ng matching outfits para masaya. Parang laro lang ng mag-asawa. Ito si Miss Suyu. Halos makalimutan ko, siya pala ang sikat na international fashion designer. Salamat. Walang anuman. Basta bayaran mo lang ako ng maayos. Ang ganda. Ikaw rin naman. Salamat, Ginoong Hu. Walang anuman, ginang. Balita ko, ang premyo ay isang bihirang halamang gamot. Mukhang libo-libo ang sumali sa paligsahan. Nga, di ba? Kitang-kita kong nag-aral pa ang lahat. Ikaw, parang wala kang pakialam. Panatag na panalo. Parang sobrang importante sa'yo ang manalo. Ayokong mapahiya ka lang. Kung ganon, siguradong akin ang unang premyo. Ang taas ng tiwala mo sa sarili. Para makuha ang bayad sa paggamot sa'yo, sisikapin kong manalo. May kinalaman sa akin ang premyo. Sekreto. Ang tagal nating hindi nakita, pinsan. Ang grand prize ng paligsahan ngayon sa mahiwagang panggagamot, akin lang. Walang makakaagaw. Simula na ang paligsahan sa mahiwagang panggagamot. May 4 na yugto. Ang unang yugto, sagutan sa app. Magtutulungan ang 2 miyembro ng team. Sa loob ng kalahating oras, ang bilang ng tamang sagot ang batayan para makapasok sa susunod na yugto. Ang pangalawa, praktikal na pagsusuri ng pasyente. Para sa'yo, madali lang yan, di ba? Mag-alala ka na lang sa ibang bagay. Lanan. Magsimula na ang laban. Ang hirap naman itong tanong. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matalo kay Suyu. Tapos na ako sa pagsagot. Sa bilis ang pagsagot niya. Paano pa kala makakapasok si Suyu? Ang bilis. Hindi pa lubos na natapos, pero ang mga sagot ay sapat ng manalo sa kanila. Tapos na ang laban, ilalabas ang resulta ngayon din. Ano? Talagang nakatago ang tunay niyang kakayahan. Talagang magaling ka pala. Siyempre naman. Eto na naman ang babaeng ito. Binabati kita, Binibining Su, ang aming klinika ng Angkan ng U, ang nag-sponsor ng kompetisyong ito para sa isang layunin lamang. Mag-aral para magmana ng kasanayan. Hukom Wu,
Ang sinasabi mo ba ay ang klinika ng angkan ng Lu? Sa laki ng Maynila, may pangalawang ganoon pa ba? Mukhang maganda ang pundasyon mo, isa kang magandang binhi. Kung makakapasok ka sa susunod na round, tatanggapin kita bilang estudyante ko. Hukom Wu, galing sa probinsya si Suyu. Sa unang round ngayon, swerte lang siya. Hindi siya karapat-dapat sa ganyang pagtrato mo. Kung talagang ang klinika ng angkan ng Wu sa Maynila ay may mataas na posisyon, lalo na pa kung pribadong estudyante ng klinika ang pag-usapan. Kapag naging pribadong estudyante mo ako, lahat ibibigay ko sa'yo. Wala akong interes. Isang bises ko lang sasabihin, huwag kang magmadaling tumanggi. Hukom Wu, hanggang dito lang naman umabot si Suyu. Dahil sa swerte lang, tiyak na wala siyang kumpiyansa na makapasok sa susunod na round. Ito ay pagitan ko at ni Suyuy, wala ka doon. At sa tingin ko, sa resulta mo, napakahina ng kwalifikasyon mo. Walang pag-asa na makakuha ng pwesto. Huwag kang mag-aksaya ng oras. Ako, Hukom Wu, ang guro ko ay si Ginoong Yu. Hindi ako kailanman mas mahina kay Suyu. Kung ganoon, sige, maglaban ka ng mabuti. Mas mahal ang klinika ng Wu. Sa susunod na round, ipapakita ko talaga ang galing ko. Binibining Su, may tiwala ako sa'yo. Kaya mo yan. Sana makita kita sa finals. Tungkol sa pag-aral sa ilalim ko. Pag-isipan mo na lang pagkatapos ng finals. Salamat sa iyo, Ginoong Gu. Pag-iisipan ko ito ng mabuti. Ang live consultation, para sa'yo, walang problema, di ba? Siyempre naman. Nagsisimula na ang ikalawang round ng kompetisyon. Pakibuksan ang iyong bibig. Palimahina, lamig mabigat, dila-dilaw atay at apdo may problema. Tingnan ninyo, nag-drawing lang siya ng walang kwenta sa papel. Pinsan, ang kompetisyong ito ay live sa telebisyon, ha? Nakikita ng buong Maynila. Kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal na akong umatras. Baka kung hindi, mapahiya ka lang ng todo. Ano ang walang kwentang drawing? Mukha talagang sining. At mga halamang gamot pa ang ginuhit. Hindi pwedeng mangyari yon. Impossible. Suye, magkunwari ka lang. May araw din na mahulog ang maskara mo. Hala, Suyo, totoo nga. Hindi to basta drawing. Hindi ba yan G ang iginuhit niya? Nakakamangha. Ay halamang gamot, maganda ang guhit. Tiyak magaling sa panggagamot si Dr. Su. Tiyak na magaling din sa panggagamot si Dr. Su. Tapos na. Ang resulta ng pagsusuri ni Suyu ay perpektong score. Ano? Hindi pwedeng mangyari yon. Mukhang kailangan pang magsikap ng husto, pinsan. Totoo yan. Palaging sinasabing hindi magaling si Dr. Su. Pero ikaw pa ang nagkamali sa napakasimpleng bagay. Narereklamo ko ito. Suye, mali ang sinulat mo. Ang reseta para sa detox ng atay. May sobra pa isang halamang gamot, ang dahong Wuweizi. Para sa rayuma, pamamaga, pananakit at irregular na rigla. Pati na sa shingles. Ang dahong Wuweizi ay may bisa sa paglilinis, pero hindi angkop sa reseta mo. Sigurado ka ba, pinsan, na may mali sa reseta ko? Kahit sino, makikita agad na mali ang sinulat mo. Ah, hindi pala. Mali ang iginuhit mo. Nagkakamali ka sa ganito kasimple, Suye. Wala kang karapatang maging doktor. Lalong wala kang karapatang mag-alaga kay Ginoong Hu. Kalokohan lang ang sinasabi mo. Maganda ang reseta mo, binibini Su. Sa kaniwang detox ng atay, ginagamit ang Chehu, Huang Qin, at Yin Chen Hao. Pero sa iyo, may idinagdag na dahong Wuwizi. Napakagaling. Reseta mo, napanatili ang atay at tinalambo. Habang nililinis at tinatanggal ang lason, dahong Wuwizai ay dapat ilagay kasama ng ibang halamang gamot habang niluluto. Ngunit, dapat ilagay pagkatapos ng 30 minuto ng pagluluto. At sa gitna ng mga halamang gamot, ganoon ang tamang paraan para matanggal ang init ng mga dahon ng skisandra. At ang epekto nito sa pagpapalakas ng dugo at pag-alis ng pamamaga ay maging pagpapagaan ng mga ugat. At dahil pa sa kakaibang bisa ng mga dahon ng skisandra, lahat ng lason sa katawan
ay may lalabas, may bubunyag. Binibining Su, maaari ko bang itanong, paano mo naisip ang ganitong paraan? Kung papayag ka, ibibigay ko sa iyo ang ikalimang bahagi ng bayad sa paggamot. Mula sa klinika ng angkan ng U, buwan-buwan. Gumawa ng resibo at kunin mo ang ikalimang bahagi ng bayad sa paggamot ng klinika ng angkan ng U. Grabe, ang laki ng kikitain nito. Kung gusto mo ang reseta, kunin mo. Minana ko lang yan, hindi ko yan inimbento. Ah, may pinagmanahang kaalaman pala. Sa pamamagitan ng reseta na ito, maraming may sakit sa atay ang magagamot ng tuluyan. Talagang napakalaking tulong yan sa mundo. Marunong pala ng ganito si Suyu. Talaga bang dahil? May hawak siyang sekretong libro ng angkan ng Su. Impossible. Nagsisinungaling lang yan. Ako ang pinakamamahal na dalaga sa angkan ng Su. Tama. Paano mapupunta sa kanya ang sekretong libro ng angkan ng Su? Isang reseta lang, nakakuha na siya ng porsyento mula sa klinika ng U. Paano pa kaya kung isang buong libro? Yun ay parang isang buhay na ginto. Suyi, ang kapal ng mukha mo. Ninakaw mo. Ang sekretong libro ng angkan ng Su. Ibalik mo agad. Suyi ka talaga. Nagdaya ka pala. Narinig niyo lahat. Ninakaw ni Suyi ang aming minanang libro para mandaya. Si Suyi pala, may ganitong koneksyon kay Suningsin. Kaya magaling siya sa panggagamot. Dahil tiningnan niya ang sekretong libro. Noong buhay pa ang lolo niyo, parang may ibiniga siya kay Suyu. Hindi ko inakala na yun pala ang minanang libro. Ngayong nakabalik ka na. Ibabalik mo na sa akin ang libro para ako ang mag-ingat. Kasi kung nasa kamay mo ang mahalagang librong yan, paano kung may mangyari? Sino ang sasagot? Suyi. Matagal mo nang ninakaw ang libro. Oras na para ibalik mo. Ibigay mo sa akin ang matandang babae ng Su para ako ang mag-ingat. Matandang babae ng Su, matanda ka na. Wala kang ebidensya. Hindi ko kailanman sinabing ang librong ito ay sa angkan ng Su. Anak ka ng angkan ng Su. Ang libro na minana mo sa mga ninuno mo. Kung hindi sa angkan ng Su, kanino pa? Mula pagkabata, si Xiao Yu ay nasa templo. Ginoong Ho, huwag mo nang ipagtanggol pa siya. Hindi ko rin nakalain na sa murang edad niya, ganito pala siya kawalang hiya. Kung hindi ngayon, hindi ko malalaman na ninakaw niya ang ganito kahalagang bagay. Sige na. Kung ibabalik niya ito ngayon, hindi ko na ito pag-usapan. Basta't hindi na niya ulitin. Hindi ko na rin itutuloy ang paghahanap. Suyi. Para lang sa susunod na puno ng angkan. Wala kang karapatang tingnan yun. Batas ng angkan yan. Kaya pala siya. Bigla na lang nakapasok sa mabuting gamot hospital. Ngayon ko lang nalaman. Meron pala siyang hawak na sikretong libro. Ang kapal ng mukha mo. Hanggang siketong libro, ninanakaw mo. Ang librong sinasabi ninyo ba, ito ba yon? Yan nga yun. Sayang lang. Ilang dekada na naming hinahanap yan. Nasa'yo pala. Kaya pala nakapagpakitang gilas si Suyu sa kompetisyon. Dahil pala lahat yon sa librong ito. Pero hindi talaga ito ang librong hinahanap ninyo. Matapang ka namang magsabi. Yung niseta mo para sa liver toxin. Hindi ba galing sa librong ninakaw mo sa aming mga ninuno? Totoo, nandoon yon sa libro. Pero iniwan yon ng aking dakilang guro. At saka, may nagturo ba sa akin ng panggagamot mula sa angkan ng Su? Hindi ko alam kung sino ang guro ng pinsan ko. Dapat talaga isang kilalang pamilya ang may-ari nito, di ba? Isang pangalan lang yon. Ang guro ko at ng guro ko, wala silang pakialam. Sa buong mundo, ang mga taong nakakaalam ng pangalan ng aking guro ay hindi higit sa 10. Nahabag ang lola ko sa'yo nang makita kang napakalayo. Kaya kanya isinama rito, pero hindi ko inaasahan na patuloy ka pa rin nagsisinungaling. Nagkamali ka na. Inagtatakpan mo pa. Suye, makinig ka sa iyong lola. Ang sikretong libro ng angkan ng Su, hindi para sa'yo. Mailigaw ka lang yan. Ibalik mo muna. Ako na ang mag-iingat. Ang libro ng aming angkan. Para lang sa mga tunay na Su. Kung gagamitin mo pa, yan para magpasikat at ipagbibili mo. At may bubunyag ang mga lihim, mas lalo lang maghihirap ang mga pasyente. Sasaktan mo ang iba, sasaktan mo rin ang sarili mo. Anong karapatan niyong sabihin ang librong ito? Ay talagang inyo? Minsan, mabuti rin pala siya. Kung ganito pa ang sitwasyon, mahirap na siguro hindi ako masaktan pagkatapos ng diborsyo. Sigurado ka ba talaga itong libro sa kamay mo?
Ang siyang sikreto ng angkan ng Su na hinahanap mo. Iemi. Siyempre, tungkol sa sikretong ito, sinabi sa akin ng lola. Noong bata pa ako, nang itinuro ito sa akin ng lolo ko. Nasira niya ito nang hindi sinasadya. Dahil doon, siya ay nagdalang isip ng matagal. Sinabi ko nga yan. Ang librong ito. Ang siyang pinagpalang kayamanan ng aming angkan ng Su. Ah, ito pala ang sikreto na sinasabi ng pinsan ko at ni Lola. Ito pala ang sikreto ng angkan ng Su. Ngayon ko lang nalaman. At sinasabi pa niya ang sulok ng libro ay nasira noong bata pa si Su Ningxin. Pero parang 2 taon pa lang nailalathala ang librong ito. Kaya pala 2 taon na ang nakalipas. Pakibigay na lang po sa akin ang libro. Ano? Iniisip pa rin ba ni Lola na itong librong ito? Ang sikreto ng angkan ng Su na hinahanap niya. Hindi ko pa tapos basahin itong romance novel na to, sa totoo lang. Hindi ko pa ito natutuhang mabuti para tapusin ang mga bagay sa mundo. Kailangan ko pa itong gamitin. Sex. Halos oras na para magpahinga. Maghanda na tayo para sa final round. Kumusta? Hindi ka ba kinabahan? Anong kinabahan? Hintayin mo na lang. Kukunin ko ang mga halamang gamot para gamutin ka. Ako ang gagamot sa'yo. Huwag kang mag-alala, magaling ako. Sigurado, pagmulat mo ng mata, gagaling na ang binti mo. Hoy, bakit hindi ka pa gumagamot? Pakialam mo ba? Aray, pakisamahan mo naman ako. Sabi na nga, magkamag-anak kayo. Ni Suye, pero sa tingin ko, kalahati lang ng galing niya ang meron ka. Kumusta? Gumaling na ako. Ulat ko, mga hurado, ang pasyente ko ay ganap ng gumaling. Ano? Ang paggamot ni ER sugamit ang karayom ay napakaganda ng resulta. Hindi lang iyon, ang kanyang mga sintomas ay naibsan ng husto. Napakaganda. At ang shock dulot ng myocarditis. Nawala na rin. ER napakagaling mo talaga. Mukhang ang grand prize ngayon ay siguradong sayo na. Salamat. Narito na ang resulta para sa unang pwesto sa finals. Binabati kita, Suyu ng Good Medicine Hospital. ER naniniwala akong sa mga kamay mo. Ang halamang ito ay magkakaroon ng mas malaking halaga. Isang halamang Zuxin lang pala ito. Ito ba? Sa likod ng bundok ng Barangay Verde, maraming itinanim ni Shikshong. Mas magaganda pa kaysa dito. Dahil ito ay premyo. Pilit ko na lang itong tatanggapin. Paano ka naging ganoong kaignorante? Ang halamang Jusin, isang halamang banal na nakalunas ng lason. Ngunit hindi niya ito binigyang halaga. Ang Zuxin ay nakakalunas ng lason, parang pumatay sa puso ang pangalan. Pag inom, mula sa puso ito magpapadaloy ng dugo, itutulak ang lason. Magbubukas ng ugat, kalahating salita lang ang kailangan. Hindi ko alam, pinsang babae, bakit mo sinasabing sinasayang ko ang biyaya? Ganoon mo lang ipagwalang bahala ang isang banal na halaman. Hindi ba't iyon ang pagsasayang? At nagmamayabang ka pa na, marami raw itinanim ang shitsyong mo. Alam mo ba na ang halamang Zutsin ay isang halaman na mga ilang dekada bago muling tumubo? Alam. Ano naman? Wala kang hiya sa pagmamayabang. Ano ang patunay mo? Hindi kailangan ng guro ko na magpatunay. Kami ang magpapatunay para sa kanya. Hindi siya nagsisinungaling. Shikshong. Shiji. Xiaoye, ito ba ang hinanap mo sa paligsahan? Nadala lang ako sa hype. Pero okay lang, nagsaya naman ako. Ang bagay na ito, sa likod ng aming templo, napakarami niyan. Paabang kailangan pang pagurin ang sarili para dito? Munting guro, ikaw, nagkakilala ba tayo? Dati akong nag-aral ng panggagamot sa Bangay Verde. Nagturo ka sa akin noon. Dr. Su, ano ang relasyon mo sa aming munting tiyahin? Ikaw yung tinuruan ng aking kuya, di ba? Ilang taon na ang nakalipas, ganun pa rin si kuya. Mahilig pa rin makasar. Hindi pa rin nagbabago. Hilig magpanggap na guro, no? Ikaw ay estudyante ng Bangay Verde? Ay naku. Na-promote na naman ako sa pamilya. Sino ba talaga ang nakilala ni Suyu sa probinsya? Paano siya nagkaroon ng ganitong kapalaran? Pareho lang kaming babae ng angkan ng Su. Bakit? Kahit mukhang walang pakialam si Suyu, kinuha niya ang atensyon ng lahat. Ang bida ngayong araw. Ako dapat yon. Magandang pagkakataon ito. Suyu, Hu Yanchen, kung ayaw ninyo akong pabayaan, hindi rin kayo makakatikim ng ginhawa. Suyu. Yuer. Kung mayroon tang hindi naubos na mga halamang himala, yung nasayo, ibigay mo na lang kay Lola. Bakit ko ibibigay? Dahil ako ang lola mo. 20 taon na akong nabubuhay, may isang araw ka bang? Naging tunay na lola.
Ibigay mo na yang halamang himala. Sa akin to, walang makakakuha. Matandang bruha, hindi pa nga kita hinahabol. Ikaw pa ang hindi tumitigil. Guro, anong klaseng buhay ba? To ang dinanas mo pagbalik mo? Matandang bruha, narito na kami. Kapag muling, hindi kita palalampasin. Ano ang balak ninyo sa akin, matandang babae? Siyempre, may isang lumang usapin akong gustong itanong sa iyo, Lola Sue. Ito ay regalo para sa iyo. Emye, anong magandang maibibigay mo? Ahit yung kahon pa lang. Mukhang nakakahiya na. Ayoko nang tumingin. Ano ang ipinapakita mo sa akin? Huwag kang magkunwari, Lola. Narinig ko na noong araw. Gustong-gusto mo talagang makuha ang bagay na ito. Paano ko malalaman kung hindi ka pumatay dahil dito? Emye, malaki at makapangyarihan ang angkan ng Su. Bakit ko naman hahangarin ang ganitong klaseng bagay? Alisin mo na ang nakakahiyang bagay na yan. Talagang malaki nga ang angka ng Sue. Kahit napakamahal na jade. Ayaw pang tingnan ng mabuti. Lalong lumalaki ang ulo ni Suyu. Lola, okay ka lang. Okay lang ako. Masyado lang talagang matapang ang batang to. Tapos na ang kompetisyon. Ano pa ang gusto ninyo? Ningsin, tulungan mo akong umalis. Umalis? Di ganang kadali. Lola Sue, nakalimutan mo ba na nandito pa ako? Sa ginawa ninyo ngayon, hindi ganon kadaling makaalis. Ano ang gusto ninyo? Wala naman. Gusto lang naming malaman. Ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. Patay na ang mga magulang mo ng higit 10 taon. Hindi ba't sinyasat na yon noon? Aksidente lang talaga. Bakit mo ako pinipilit, matandang babae? Suyu, matanda na ang lola ko. Bilang nakababata, paano mo siya ginaganito? At saka, kung gusto mong malaman ang pagkamatay nila, mag-imbestiga ka ng sarili mo. Anong kasta ka? Pinag-initan mo ang lola ko. Lola, talaga bang ayaw mong magsalita? O kailangan pa ba kitang pilitin? Xiao Yue, huwag kang magpakabait sa ganitong klaseng tao. Tama siya, Xiao Yu. Hindi mo kailangang magpakapagod sa kanya. Master, kung ayaw mong kumilos, ako na ang bahala. Huwag. Ako na ang gagawa. Ano? Ano ang ginawa mo sa akin? Wala. Gusto ko lang na sumunod ka. Kung hindi, pagkalipas ng isang oras, masusunog ang iyong atay at bituka. Suyu, ang lakas ng loob mo. Lola, wala akong magawa kundi gawin ito. Simula ngayon, bawat segundo ay magiging bagong karanasan para sa iyo. Malalaman mo na kung ano ang hitsura ng impyerno sa lupa. Suyu, napakalupit mo. Kahit maging multo ako, hindi kita palalampasin. Kung maging multo ka nga, sa palagay mo, pupuntahan ka ba ng mga magulang ko? Xiao Yue, mukhang hindi magsasalita ang matandang demonyong ito. Hayaan mo na lang akong tumulong sa iyo. Matandang demonyo, mas mabagsik pa ang gamot ko kaysa kay Bunso. Hindi lang ito magpapasakit sa iyo na parang kinagat ng ahas. Mamamatay at magiging daluyong ng dugo ang katawan mo. Huwag kang lumapit. Suyu, wala ka bang konsensya? Mabuti naman ang trato sa iyo ng lola. Mabuti. Nasa labas ako ng 10 ng pagdadataon. Nang mamatay ang mga magulang ko, di man lang sila inilibing sa sementeryo ng Angkansu. Pinabalik lang ako, para ikasal sa angkan ng lupa para sa iyo. Ano ang kinalaman ng lola sa pagkamatay ng mga magulang mo? Suningsin, talagang hindi ka natatakot. Naglakas loob kang maglagay ng lason sa asawa ko. Suningsin, mukhang hindi sapat ang nakuha mong leksyon noong nakaraan. Talagang okay ka lang. Kanina, natatakot ako na mapahamak ka, kaya palihim kitang pinagmamasdan. Nakita kong lihim siyang lumapit at naglabas ng gamot. Bunso, maganda ang panlasa mo sa mga lalaki Matalino siya. Binata Huo, may oras ka ba para pumunta sa Barangay Verde? Pwede namin gawing eksepsyon at tanggapin ka sa aming eskwela. Pero hindi pwedeng mag-asawahan ang mga magkakasamahan sa eskwela. Ang lahat ng ito, dapat ay akin. Gusto kong mamatay ka. Gusto kong makita mismo ni Suyue kung paano ka mamatay. Huyan Chen, napakasakit ng galit ko sa'yo. Wala nang nilasan mo ako. Ang angkan ng Huo ay tutuluyan na ang angkan ng Su. Mas matagal kitang kilala kaysa kay Suyu. Bakit hindi mo ako minahal? Bakit mo ako ipinadala sa isang ganoong lugar? Suningsin, tigilan mo na. Mukhang para may ligtas ang angkan ng Su. Kailangang isakripisyo si Ningsin, Lola. Hanggang ngayon, wala kang tunay na malasakit sa akin.
Titingnan ko kung hanggang kailan mo pangangalagaan ang posisyon mong punong abala ng angkan. Wala na. Wakas na ng angkan ng Su. Lola, pinangangalagaan mo ang lihim na yon, ayaw mo pa ring ipasa ang pagiging punong abala ng angkan ng Su. Suyue, hindi ka magiging masaya sa buhay na ito. Lola, sa susunod na buhay na lang tayo magkita. Su Ningxin, huwag kang gagawa ng kalokohan. Maglalason siya sa sarili. Bilis, pigilan ang panga niya. Ningxin ito. Parusa ito. Matandang babae Su, ang pinakamamahal mong apo, namatay sa harap mo. Matinding dagok ito sa angkan ng Su, wala ka pa ring sasabihin. Matandang babae Su mula ngayon. Buong lakas na lalabanan ng angkan ko ang angkan ng Su. Alam kong mahalaga sa iyo ang negosyo ng angkan ng Su. Kung sasabihin mo ngayon ang lahat ng katotohanan. Sa harapan ni Xiao Yu. Pag-iisipan kong patawarin ang angkan ng Su. Ang karayom ko ay panggulat lang. Suye. Ang bait-bait mo. Gaya ka ng nanay mong isang puta. Huwag mong sasabihin ang nanay ko. Ano ngayon kung sabihin ko? Kung hindi dahil sa ginawa niya noon, hindi sana namatay ang anak ko. At ikaw, hindi ka karapat dapat maging Su. Hindi karapat dapat sa angkan ng Su. Suye, huwag kang mag-alala. Hanggang sa huling hininga ko, hindi ko sasabihin sa iyo ang totoo. Anong ibig mong sabihin? Suye, walang impormasyong makukuha sa akin. Sa edad kong ito, bahala na kayo kung buhay o patay na ako. Matandang babae, halos mamatay ka na sa galit. Pero sigurado ako, bago ka mamatay, magdudusa ka muna. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Ginoong Hu at Ginang. Nalaman ko na. Matandang bruha, nalaman ko na ang nangyari noon. Gumamit ka ng iligal na paan para magpayaman. Matandang babae, napakasama ng puso mo. Labinlimang taon na. Kung alam ko lang, hindi ko sana ikuha ka rito. Nagsisisi ako. Ang nanay mo ay isang puta. Ginamit niya ang anak ko. Muntik nang mabangkarot ang angkan ng Su dahil sa kanya. Isang malas siya. Gaya kanya. Ikaw ang nagtaksil sa magulang ko. Ibinunyag mo ang tirahan nila. Lahat ng ito. Ikaw pala talaga ang may gawa. Dapat siyang mamatay. Dahil dapat siyang mamatay. Kawawa lang ang anak ko. Galit ako sa iyo. Galit din ako sa nanay mo. Bakit? Noong mga panahong iyon, napakasikat ng angkan ng Su. Ngunit ang nanay mo, ginulo ang paborito kong anak. Pinabayaan niya ang negosyo, naging kaaway na marami. At nakita ko, ang maraming kumpanya ng Su, dahil sa tatay mo. Pinag-initan at nabangkarot, dapat ba akong umaksyon? Galit ako at hindi ako agad umaksyon. Dapat pinatay ko na siya noon. At lalong hindi dapat ipinanganak ka. Dapat noong una pa lang, sinaksak ko na siya. Matandang babae Su, ang totoo, matagal nang. Nalulog mo ang angkan ng Su. Kung hindi tayo sa nanay ni Xiao Yu. Na patuloy na tumutulong sa lihim kahit hanggang sa kamatayan niya. Iniisip pa rin niya ang angkan ng Su. Impossible. Totoo ba o hindi, ikaw na ang bahalang humusga.
Malinis at malinaw ang nakasulat dito, ikaw ang nagkasala sa sugal sa bato. Na nagdulot ng pagkalagot ng pondo, si tatay ang nagpuna ng kakulangan. Sa pamamagitan ng paghahanap ng mga order, ngunit ikaw hindi lang hindi umamin. Kundi nang agaw ka pa ng deposito, kundi dahil sa iyo. Mahirap ang buhay ni nanay at tatay. Sinasabi mo bang walang kinalaman sa iyo ang pagkamatay ng mga magulang ko? Ano naman kung may kinalaman ako, Suyo? Hindi na mabubuhay ang patay, lahat ng pagkakamali. Kasalanan ng nanay mong walang tigil sa landi at walang tapang. Kung mas ambisyosa lang siya, inagaw na sana niya ang negosyo. Hindi sana nangyari ang lahat ng ito ngayon. Tumahimik ka. Wala na. Lahat wala na. 15 taon na. Gusto kong ikaw mismo ang magbayad sa buhay para sa aking mga magulang. Munting kapatid. Suyu, Huwag magpadala sa emosyon, Suyu. Suye, kahit mamatay ako, hindi ko ibibigay sa iyo ang buhay ko. Suyu, Ginungho, sobra lang sa emosyon si Suyue. Pagagising niya, pahinga lang siya ng maayos at saka, huwag na nating balikan ang usapang iyon. naiintindihan ko. Salamat, ate. Huwag masyadong magpakasyalo sa itsura. Gising ka na. Kumusta? Gutom ka na ba? Gusto mo bang kumain? Tapos na ang lahat. Balak kong bumalik na sa Barangay Verde. Hindi pwede. Ang lason sa katawan ko. May dala na ng gamot si kuya. Mamaya, turo kita. Gagaling ka na kaagad. Pwede bang huwag ka munang umalis? Ek, Suye. Pagkatapos ng iyong kontrata kay Ginoong Ho, alam mo ba kung ano ang tapusin ang mga bagay sa mundo? Sa totoo lang, para sa akin, mabuti naman si Ginoong Ho sa'yo. kaya ano ba talaga ang ibig sabihin ng mundo? Pag-ibig ba ng lalaki at babae? Ate, parang hindi ko maintindihan ang tinapos na ang mga bagay sa mundo. Paano naman nangyari yon? Napakatalino mo, aking munting Suye. Ate, magulo ang pakiramdam ko ngayon. Hindi ko alam ang dapat kong gawin. Sabihin mo ng detalyado, matutulungan kita. Kapag kasama ko si Huyan Chen, parang ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko. Kaya hanggang saan na kayo ni Ginoong Ho? Suye, anuman ang mangyari, dapat mong sundin ang iyong puso. Pagkatapos ng kontrata, kung gusto mo pa ring umalis, sa palagay ko, may sagot ka na sa iyong sarili. Ek, dapat ba akong umalis? Pwede kang umalis pero isama mo ako. Hindi kita pwedeng isama pabalik. Gusto kitang samahan. Kailangan ka pa ni Lolo. Ngunit kailangan kita. Gusto kita. Mahal kita. Huyan Chen, tumayo ka nga. Ayokong ang relasyon natin ay kontrata lang. Gusto kitang maging asawa ko. Pwede ba?